Sa ating lahat, muli nandito tayo para magbigay ng komento sa mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan. This time, magbigay nga tayo ng komento ukol dito sa nangyayari sa Estados Unidos. Dahil mayroon sila ngayong bagong president na si President Donald Trump, marami yung mga policies, marami yung mga decision na bago. Okay, kaya bilang Pilipino, dapat din natin tutukan yan dahil siyempre, we will be affected. Just like itong sa treaty alliance natin with the United States, hindi tayo sure what will happen, ano? Dahil nga binubuli tayo ng China. So, we need another superpower para yan, mayroon tayong kasama o kasangga para makontra ang China along with our other allies, yung mga like-minded countries just like Japan, South Korea, Australia, at iba pang mga bansa na malapit dito sa atin. Kaya sana walang magiging pagbabago dito sa treatment ng Estados Unidos sa atin. Ngunit yon, sa napapansin natin, talagang mahirap ma-predict itong mindset, itong mga decision ng kanilang newly president, ano? Dahil sa mga nasabi ko nga, yung mga maraming pagbabago sa normal na foreign policy ng Estados Unidos. Just like this one, itong NATO o North Atlantic Treaty Organization. Balik tayo sa history, ano? Pagkatapos ng World War II, kung saan natalo ang East Germany, ay natalo ang Germany o Nazi Germany. Yung dating magkaalyado na United States and its allies at saka Soviet Union and its allies ay as if naging magkaaway ulit. Okay? As if yung samahan ng Soviet Union at saka United States noong World War II ay kanyan itinatag para labanan ang Nazi Germany. Ngunit nung natalo na ang Nazi Germany, muli na nag-surface uli yung labanan ng dalawang ideology. Okay? Kasi ang United States ay democratic country. Pagkatapos ang kanilang economic system ay capitalism or free enterprises. Okay? Samantalang sa Soviet Union, that is a communist state. Pagkatapos ang kanilang government ay dictatorship. Walang diyan. Aliba may election diyan sa communist countries, yung mga party members lang 'yon. Okay? Pagkatapos at times ginagawa lang yan for formality. Ngunit sa democratic countries, talagang may election. Yung mga leaders natin are being elected by the people. Kaya yon, muli mayroon ng awayan ang dalawang panig. In fact, ang tawag dito ay Cold War. So, bagamat hindi sila nag-aaway using their military forces, sila naman ay nagkatunggali in terms of science, in terms of technology, in terms of politics, in terms of economy, etc., no? Kaya, during those time, kung titignan natin, during Cold War, actually, the world
ay nahati sa dalawang panig. Okay, yung isang panig controlled by the democratic countries, led by the United States. Yung isa naman are communist countries led by the Soviet Union o kaya Russia. Kaya yon ang tinatawag na Cold War. Kung minsan may near military confrontation, ngunit thanks God wala namang nangyayari, ano. Ngayon, dahil diyan ang United States was very eager to establish a military alliance muli sa Europe. Kaya naitatag yung North Atlantic Treaty Organization. Kasi ang iisip ng United States, halimbawa magkaroon muli ng gira ang Amerika at saka Soviet Union, gusto niya ang sasabak diyan yung mga European countries na member ng North Atlantic Treaty Organization. Kaya siya yung naging leader sa nasabing organization. Ngayon, dahil nagkaroon ng North Atlantic Treaty Organization, ang Russia naman o Soviet Union ay tinatag din yung Warsaw Pact, kung saan kasama niya yung mga communist countries in Eastern Europe like East Germany, Poland, Bulgaria, okay, ano pa yung mga iba pang mga bansa diyan, ano. So, kwan sila. Kaya noon talagang well supported ng United States ang NATO. Ayan. Ngunit at saka talagang ang United States since those period talagang they are against communist. In fact, yung nangyari sa Korea ay diyan na-testing ang lakas ng dalawang ideology na yan, yung communism versus democracy. Okay? Kasi ganito ang nangyari diyan, kaya nagkaroon ng dalawang Korea, North at saka South Korea. Dati-dati iisa lang yung Korea. I forgot the name sa na yan, ano? Yan. Pagkatapos, yung Korea na yan was a colony of Japan. Ayan. Was din a colony of Japan. Ngayon, nung natapos ang World War II, dahil siyempre talo ang Japan, yung northern part ng Korea ay nasakop ng mga Ruso o nasakop ng Soviet Union. Samantalang yung southern part of Korea ay nasakop ng mga Amerikano and its allies, ano? Okay? Kaya yan, yung isa nasakop ng mga communist, yung isa nasakop ng mga democratic country. Kaya ang proposal noon, magkaroon ng plebiscite. Tanungin yung mga tao kung saan sila gustong papanig, sa Russia na communist o sa democratic o sa US. Ngayon, ayaw naman ng Russia. Kaya ang ginawa, yung mga nasakop ng mga Ruso, yun ang ginawang North Korea. Pagkatapos yung mga teritoryo na nasakop ng Amerikano and its allies, yan ang ginawang South Korea. So, yung dating isang lugar na Korea, naging North at saka South Korea. So, dyan nakita yung labanan ng dalawang ideology. Communist versus democracy. Okay? Ngayon na going back, ang masasabi natin talagang will supported ng United States ang North Atlantic Treaty kasi yun ang inasahan niya for the defense of Europe against Russia. Ngunit pagkaupo ni Kwan, so baliktad yung nangyari with their traditional policy with regard sa Russia. Kasi itong si Donald Trump, as if pinapaboran niya ang Russia. Pagkatapos yung mga members ng NATO ay inaaway niya.
Ang sabi niya, okay, bahala na kayo dyan kasi hindi kayo nagbibigay ng pondo dyan. Actually, nagbibigay sila, siyempre, lead country ang United States, kaya talagang marami ang ibinibigay na pondo dyan, ano? Okay. Ngayon, halimbawa, nagkaroon ng ano, kasi everything is possible. Halimbawa, in the long run, magkaroon ng conflict ang Russia at saka United States at hindi na tutulong yung mga members ng North Atlantic Treaty. Kasi nga, parang inaaway ni President Trump itong mga NATO members. Kaya yan na sabi ko, unexpected ang nangyari. Ano pang mga unexpected na nangyari? Itong yung awayan ng US at saka Canada. Dati talaga magkasama yan. They are like brothers, ano? Ayon sa mga nakakausap kong mga pumupunta diyan, halimbawa, if you're from Canada, pwede kang pupunta sa US anytime dahil kalsada lang ang boundary. Actually, hindi mo alam kung anong boundary kasi yung boundary nila wala namang gwardiya, etc. etc. And so on. So in other words, talagang very may confiance yung mga Amerikano sa mga Canadians. Ganun din yung mga Canadians sa mga Amerikano. So, ganun ang nangyayari dyan, ano? Pagkatapos yung mga trade nila, it's okay. Very smooth. Yung mga produkto ng Canada, malayang nakapasok sa US. Pagkatapos, yung produkto ng US, malayang nakakapunta sa Canada. Ngunit, parang sa tingin ko, ano, parang inaaway ni Donald Trump ang Canada. Kasi sabi niya, dapat itaas yung tariff ng mga products na galing ng Canada papuntang United States. So, ganun nga ang nangyari, ano? I think, kung hindi nagkakamali, it is 25% ang taas. So, malaking kanyan, ano? Kaya, gumanti din ang Canada. Yung mga produkto na pumapasok sa Canada from United States, itinaas din yung tariff o yung all taxes. So, in other words, yung mga produkto from US na papunta Canada, naging mahal. Ganon din yung mga produkto from Canada na papuntang United States. Pagkatapos ang decision ng Prime Minister na si Trudeau ay dapat daw hindi na i-expect na magiging maganda yung relation ng Canada sa US. Kaya yan, na-open yung mga inopen niya ang market ng Canada sa mga other Western countries, particularly Western Europe countries, particularly yung mga members ng EU at saka NATO. Kaya ang magiging dyan, malamang hindi magiging smooth yung relation ng dalawang bansa na yan, na halos sa kanyan, they are brothers. Sa World War I, magkasama yan. World War II, magkasama yan. Yung mga sa Iran, Iraq, yung mga gira na magkasama yan. In fact, pareho actually yung kanya mga ninono. Ito ang nangyari after the American Revolution, ano? Yung mga loyalists ng British Empire na natalo sa 13 colonies sa United States, ay diyan sila nag-retreat sa Canada.
Kaya kung titignan, pareho din ang mga ancestors nila ano. Kaya yon ang nangyari. Ngunit at this point in time, inaaway ah, ng mga ano, inaaway ng kanilang presidente ang mga Canadians. Ngunit sinasabi naman nila na actually, as far as Canadian at saka American are concerned, hindi naman talaga magkaaway yan. It's so happen na itong kanilang presidente ay inaaway sila. Kaya yun ang possibly na hindi magandang mangyayari na magdudulot ng hindi magandang epekto rin sa both countries at sa buong mundo ano kasi kuwan ang mga yan ang economy ng mga giant countries na yan ay makakaapekto sa buong daigdig ano. Pagkatapos going back to this kuwan ano, talagang grabe itong newly president nila. Maliwanag na ang mga Ruso ang sumalakay diyan sa Ukraine. Ngunit sabi sabi nitong newly elected president nila ay ang mga as if ang mga Ukrainian ang sumalakay diyan sa Russia at sila yung nag-start ng war. Hindi mangyari yan kasi sinubaybayan natin yung nangyari. Talagang sinalakay sila ng mga Russian ano. Kaya napilitan lang silang lumaban. I still remember yung na yan ano. Unang-una nagkaroon ng parang military exercise diyan sa boundary ng Ukraine, Russia. May military exercise ang mga Russian army. Pagkatapos later on, pumasok sila sa teritoryo ng sabi nila, within few days, talo na ang Ukraine. Ngunit lumaban ng bunggang-bungga ang mga Ukrainian. Kaya hanggang ngayon, tuloy pa rin ang laban. So sa palagay ko talaga, ang dyan, ang may kasalanan sa na yan, ang mga Russian dahil sumalakay sila sa isang bansa. Okay? Pagkatapos yung sabi ni President Donald Trump na sana itong si Zelensky ay nakiusap na siya noon pa para matigil na yung digmaan. Ngunit paano siya makiusap pag makiusap siya, ang ibig sabihin talagang surrender sila. Okay, so bilang pinuno, talagang lumaban din sila, no? Parang bilang pinuno, he stood up for independence at saka integrity of Ukraine. Ganon ang talagang leader. Kaya no way na siyang mag-dictate o na siyang nag-start ng war, sila ang sinalakay. Okay, dapat kung para ma-stop yung war na yan, kausapin niya si Putin na i-withdraw nila yung kanilang military forces dyan sa Ukraine. So, ganun lang ang nakikita ko. Talagang marami ang mga bagay-bagay sa Estados Unidos, particularly sa mga policies ng kanilang government na salungat sa mga normal o traditional na nangyayari sa US government. Dahil alam ko, ang US government talagang kanyan leader, sana matulungin dahil mayaman, etc. etc. Pero at this point in time, sumama siya sa Russia, ang kanilang presidente ay naging kaalyado ni Putin, ang leader ng Russia. So, ganon. So, thank you sa nailike at saka subscribe sa ating YouTube channel.